Judas Iscariote. Pero si Elijah and si Joseph ay dalawa talaga na malaki ang impact sa buhay ko simula nung nakilala ko si Lord some 27.5 years ago ng aking nang ako'y masumpungan ng Panginoon. Hindi ko siya nasumpungan. Siya ang nakasumpong sa akin. At yung sumunod ko naman ay si Hannah Ruth, dalawa rin sa mga kilalang babae sa Biblia. At yung pangatlo ay naiba si Jewel, no? Or mamahalin, precious stone jewel. No? Tayo mga Pilipino, ang bigkas natin doon ay jewel. No? Pero ang tamang bigkas ay jewel at grace. Grace siya dahil sa edad namin ito, hindi namin akalain magkakaanak pa kami. Hindi pala ako ang nagkaanak, yung asawa ko. No? Kasi Grace. kaya grace na lang yun ng Diyos, biyaya. Jewel kasi napakamahal niya bago siya naipanganak. Masyado siya magastos sa ospital. At bukod pa doon, ay mamahalin siya dahil siya yung aming pinakahuling anak. Hindi na kami magkakaanak uli. Maliban na lang kung gusto yung pa ng Diyos, pero hindi na yun, nakatali na si Mrs. Eh, ang ginamit na tali na ilon, medyo mahirap na. So, okay. Kaya salamat sa Panginoon, sa aking may bahay. Ganun din sa aking matagal na kaibigan sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Diyos. Actually, hindi pa ako pastor. Ako ay assistant pastor pa lang. Actually, hindi nga assistant pastor eh. Kasi dinala ko ng Diyos. Ang una kong ministeryo sa fellowship ay janitor at messenger. Yan ako. By my own free will, ay gusto kong maging utusan ng simbahan. Sarap tumira sa church. Utusan. Walang sweldo, walang allowance. Kaya kung minsan 3 araw na hindi pa ako kumakain. Kasi walang sweldo, walang allowance yun. Pero masaya ako. No? Then, unti-unti, naging usher. Tapos naging music pastor, youth pastor, assistant pastor, administrative pastor, bago pa naging senior pastor. Eh, kaibigan ko na si Pastor Paulino, yung father ni Pastora Jess. Ang tawag ko dito, Pastora eh. Maybe we have some disagreements regarding things like this, but in the fellowship where we belong, we believe that I am not the only pastor of the church, because I cannot pastor if my wife will disagree with me always. Me and my wife is pastoring the church, so in our fellowship, once you become a pastor, your wife automatically is called a pastor also, because you are one. No, but if you disagree with that, that's okay. Eh, hindi naman tayo pare-parehas sa lahat ng bagay. Mahalaga yung isang Panginoon natin. Amen. Ang ating Panginoon. So, ang tawag ko kay Sister Jessa ay Pastora Jessa. Pastora Ariel. Salamat. Sila yung nag-invita sa akin. Hindi sila nag-sponsor sa amin, pero sila na rin yun. Kasi kung hindi naman sila contact ng sponsor, hindi rin naman kami makakapunta dito. So, salamat sa kanilang pagtitiwala na hindi kami magsisira ng simbahan dito, kaya pinapunta nila kami. Kasi maraming pastor na for their own benefits, wala silang pakialam para makapagsira ng ibang ministry. Kaya kung panalangin ko, nawa kahit na sa isang tao lang, sa lahat ng bansang puntahan ko, maging blessing ako kahit sa isa lang. Sabi sa katabi mo, kahit ikaw na lang yun. Mahalaga naging blessing ako. Hindi ako naging sumpa. No? Salamat sa mag-asawang ito na ginamit ng Diyos sa kanilang tiwala. Mga batang pastor na malaki ang hinaharap sa ministeryo. Ewan ko lang siguro kasi yung iba nasanay na ang tawag sa kanila ay brother. Masyadong humble itong mag-asawang to eh. Ayaw magpatawag na pastor eh. Pero kung minsan ay dapat tawagin pastor. Kasi kung minsan nakakalimutan natin yung pag-respeto. Pastor! Hindi na pastor eh. Brad, pakikuha mo kayo upuan. Hindi naman sa ang pastor talaga humble yan. Ang pastor talaga servant yan. Pero sabi mo sa katabi mo, basahin mo naman ang Bible. Sige, basahin mo ang Bible. Ang pastor nire-respeto. Amen ba? Ang pastor nire-respeto. No? Amen ba? Nire-respeto niyo ba yung pastor niyo? Amen. Sobrang respeto ko, pastor. Pakilinis po yung CR, pastor. Ang galang mo no? Nire-respeto mo talaga siya. Okay, kaya salamat sa kanila. Ganun din sa aming tinutuluyan, kila Sister Nilda at Brother Popo. Salamat na kahit malakas kaming kumain, pinatira kami sa bahay. Joke yun na totoo. Okay, salamat. At ganun din sa lahat ng leaders ng DICM, Diaspora. Do you know the meaning of the word diaspora?
No? Originally, yung word na yun, kung titignan natin sa Hebrew word, ay yung mga exiles yun eh. Pero meron siyang tinatawag na meaning na sa dictionary natin sa ngayon. If you are far away from your homeland, mga tao na malayo sa kanila, talagang tirahan. Dahil dito, Pilipino. So sabi mo sa katabi mo, kasama ka sa diaspora. Wala ka sa Pilipinas eh. Nasa Korea kayo. Amen ba? Amen. Okay, buti na lang wala kayo sa North. Nandito kayo sa South. So salamat sa mga simbahan nandito. To name, yung mga narinig ko ay New Life. Tama, New Life? Amen. Tapos yung kila pastor sa Pastor John, sa Shinyan. Yeah. Parang tunog noodles, no? Busy naman yun. Galing bangaran ni Pastor John, no? Paglaki ko, gayahin kita. At si Deacon, saan po kayo? New Life ba kayo? Okay, sa New Life. No, talaga mababago buhay mo pag ganyan kagagaling yung mga ngaral sa'yo, no? New Life ka talaga. Sige sa New Life. Pero old face. New Life, pero old face. Alam nyo, naniniwala ako sa Diyos walang pangit. Amen. Sa Diyos, hindi ka Diyos eh. Kaya may pangit. Sa Diyos walang pangit. Sabi nila, wala raw nila lang na pangit ang Diyos. Tignan mo lang yung katabi mo, meron. Ganito yan, ganito kasi yan. Ganito yan. Let me explain. Alam nyo, kaya lang naman nagkaroon ng pangit kasi pumasok yung kasalanan sa mundo. Pumasok ang kasalanan. Kung hindi na pumasok ang kasalanan, yung mga duling, hindi mo tatawagin duling yun. Tatawagin mo rin kakaibang mata. Yung mga panot, hindi mo tatawagin lang napapanot. Ang tatawagin mo dyan ay Top Gun. Hello, Top Gun. Top Gun. Top Gun. Kailangan ko magpatawa kasi sa pag-aaral, sa pananaliksik na ginawa ko, ang kaya lang natin pakinggan na mensahe sa isang araw, maximum of 3. Kung gusto natin na mas ma-retain natin ay 1 o 2 mensahe lang sa isang araw. Pangapat na ako eh. Kapag yung akin, basura na sa inyo. Wala na papasukan ko. Kaya pipilitin ko lang na makasiksik at mga 2%. Kaya mapalad yung nangaral na unang 3 dahil matatandaan yung sinabi nila. Pero kung may makalimutan man kayo, ito lang ang tandaan nyo. Sabi mo sa katabi mo, kung wala si Jesus, hindi ka ligtas. Kung kalimutan yan. Amen ba? Okay, so hindi tayo magpapakahaba-haba. Ako isang simpleng pastor na kumangaral 15 minutes lang. Sabi sa katabi mo, 15 minutes. 15 minutes. Sabi lang, sabihin mo, and 10 hours. So, kalimutan nyo ng 10 hours, mag-focus lang kayo sa 15 minutes para hindi kayo ma-discourage. Kasi maiksi lang yung 15 minutes eh. Okay, so, kung sa lahat, ang ating teksto kasi ay Galatians chapter 6. Alam nyo, ang gaganda ng mga inputs na ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga 3 mensahero. Si Pastor Ariel, unang-una, no? Talagang dating ni Pastor Ariel, parang susunod to na na Billy Graham, magaling magturo. Kakaiba siya. No? Si Deacon, mga pangalan mo ulit? Noni. Grabe, no? Hindi mo na makakalimut nun. Habang buhay nila, hindi mo na makakalimutan yan. Don't give up! Don't give up! Lalo pa, ni Pastor John kanina, lalo niya pang dinagdagan pa, go, go, go! Ay talagang hindi na makakalimutan yun. Ikakalat yun, Pastor. Huwag kang mag-alala. Saan man ako dalayin ng Diyos, ikakalat yun. Original ka na. Tapos, inano ni Pastor John, inano niya, tawag din, min-modify pa niya. Kasi sabi mo lang, kayo na, go eh. Ginawa niya, go, go, go. Huwag nyo nagdadagdagan with Milo. Okay? Huwag nyo nagdadagdagan nun. Iba na, hindi na sa Panginoon nun. Okay, so, purihin ng Diyos. Galatians chapter 6 verse 9. Ang sabi doon, no, napaka-simple nung sinabi ni Pablo, nang siya'y lumiham sa mga taga-Galacia. Ang sinabi niya ay, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Have you ever noticed na ang sabi niya, huwag kayong mapagod gumawa ng mabuti? Ba't di niya sinabing huwag kayong mapagod gumawa ng masama? Alam niyo ba, kahit pastor hindi na mapagod gumawa ng masama eh. May mga pastor na kahit pastor na gumagawa pa ng masama. Alam niyo sa pag-aaral, 35% to 75% ng mga pastor nanonood ng skandal, nanonood ng pornography. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Ito totoo. No? Pastor ang tinutukoy ko, hindi miyembro, hindi leaders. Mga pastor na nanonood ng pornography. So, ibig sabihin, talagang kahit sino ka pa eh. Kahit sino ka pa. No? Walang nagmamalinis dito at nagmamagaling. Walang ganun. Pero ibig sabihin, hindi talaga tayo napapagod gumawa ng masama kasi nasa laman tayo.
Kaya, hindi na tayo kailangang sabihan ni Pablo, huwag kayo mapagod gumawa ng masama. Dahil hindi ka na papagod. Sabi mo sa katabi mo, pagod ka na ba gumawa ng masama? Yung iba sa inyo, nandito yung iba sa inyo. Wala akong pinapatamaan, kundi na maakay ko na ngayon. Pero ako pinapatamaan, yung iba sa inyo, nandito kayo, pero marami kayong hinanakit galit sa kapwa niyo. O, mabuti ba yon? Mabuti pa sa'yo sa katabi mo, huwag kang magkunwari, ikaw talaga yun. Diba? Masama yun, di ba? Hindi ka nababagot hanggang ngayon, dami mo sama ng loob. Ate Dodi, ikaw. Hindi masama pumasok ka, masama mo ka. Sa langit, kahit masama mo ka mo, papasok ka, pero pag masama loob mo, bawal ka doon. At, ang problema, kahit sa impyerno, pagpapawalan ka sa galasan, bakit? Baka palitan mo turunin niya. Sabi mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Oh, patawad ka na. Patawad ka na. Kahit Patawad ka na. Ginawa sa'yo ng kapwa mo. Bakit? Bakit? Hindi ka naman Diyos eh. Si Jesus na hindi nagkasala eh. Siya nga ay Diyos na nagkatawang tao para ligtas tayo, ginawa ng masama, nagpatawad nga eh. Sino tayo para hindi magpapatawad? Amen. Amen ba? Amen. Sabi nung iba, sana matapos na to. Kaya sabi niya, huwag kayong mapagod gumawa ng mabuti. Alam nyo, sinabi ni Pastor Ariel at ng ibang mga tagapagsalita natin kanina, ilan sa mga dahilan bakit nagigibabang tao. Pero alam nyo pa, dagdag na lang yung akin. Dagdag na lang, no? Dagdag na lang yung sasabihin ko. Alam mo, ilan sa mga dahilan kung bakit nakakapagod gumawa ng mabuti. O minsan kasi, pag gumawa ka ng masama, pansin na pansin eh. Pag gumawa ka ng mabuti, walang nakakapansin. Kaya nakapagod. O ganyan, ba? Perfect example, si Pastor Ariel. Sabi ko nga kaya kanina medyo nahirapan na siya, nalikip yung dibdib niya, masakit yung kanyang katawan. Alam nyo lang hanggang alas 3 ng madaling araw, may inaayos pa silang problema. Ganon nila pinaglilingkuran ng mga miyembro. Tapos, namimili pa, naghakot pa, nagsundo pa ng mga miyembro. Yung ganon, nakakalimutan ng miyembro yun. Pero pagka nakagawa ng isang pagkakamali si Pastor Ariel, itiyakin ko sa inyo, headline niya. Headline niya. Kaya kung minsan nakakapagod. Gagawa ka ng mabuti, di wala nagpapasalamat sa'yo. Pero pag nakagawa ka ng mali, bidang-bida ka. Amen. No? Kaya sino ba naman di mapapagod? Kaya pala, ngayon naunawaan ko, habang naglilingkod ako sa Diyos, kaya sabi ni Pablo, gawin ninyo ang lahat na ginagawa nyo sa Panginoon, hindi sa tao. Dahil pag sa tao, mapapagod ka. Nakakasawa. Amen? Amen. Nakakasawa. Tinulungan mo na, sisiraan ka pa. Oh, binigay mo na lahat. Reklamo pa. Ang daming miyembrong ganun eh. Ang daming miyembrong ganun. Sabi mo sa katabi mo, baka ikaw nga yun. Jimso, baka ikaw yun. Ang daming ganun. Ha? Ikaw yun. Meron. No? Meron na, paparekas Kaya, pa. alam nyo, nakakapagod. Hindi na notice yung ginawa mo. Tapos seldom, if not really never, seldom appreciated. Oh. Palagay ko, marami dito ang guilty nito eh. No? Kailan nyo huling tinapik yung balikat ng pastor ninyo? Hindi babae na nanromansa ng pastor, masama yun. Ibig sabihin, binata, lalaki ka. Tinapik mo yung balikat ni pastor. Salamat sila, pastor. Salamat sa pagtitiis mo, sa pagpapagaling. Amen. Kailan kayo huling nagluto ng sinigang, na kahit yung kangkong na lang dinala nyo, pastor nyo? Inyong taba para kayo na lang mamatay. Pero kailan mo naalala? Diba? O ginagawa ninyong sinigang si pastor habang nag-uusap sa bahay, talaga si pastor. Ginawa nyo siyang pulutan. Yun, kaya minsan, ngayon, punta rin tayo sa miyembro. Minsan ganun din, miyembro ka, hindi ka napapasalamatan ng pastor sa ginagawa mo. Hindi napapansin ng pastor, yung sip-sip lang napapansin. O, minsan talaga inaalaw ng Diyos yun. Kasi gusto ng Diyos malaman kung ang ating mamotibo sa paggawa ng bagay ay para sa Kanya o para sa mapansin ka lang. Kaya inaalaw ng Diyos talaga minsan huwag kang mapansin. Talagang tinitiis talaga ng Diyos, huwag kang pansinin. Dahil gusto ng Diyos ituwid yung puso mo kung papansin ka lang. Ang dami kasing Kristiyanong papansin. Dalawa lang umamin. Dami silungaling dito. Sabi ko, dami miyembro papansin. Magdag na yung mga matitino. So, kaya sabi, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Because if you will not give up, no, ay aani kayo. Pero hindi ko dyan gusto mag-focus eh. So much
Word of God, so much insights, so much inputs yung napakinggan ninyo about not giving up. Ngayong gabi, gusto ko lang i-share sa inyo sa maikling panahon. Ulitin ko, tapos na yung 15 minutes ko, mag-i-start ng 10 hours. Okay? Ewan niyo ako madali. Gusto ko lang i-share sa inyo na lahat kasi tayo mamamatay. Subukan mo. Pilitin mo huwag mamatay. Hindi talaga pwede. Mamamatay tayo kasi kung ikaw ay totoong tao, pero kung clone ka lang o nagpapanggap ka ng tao, huwag ka matakot kasi ang sabi lang naman ng Hebrews 9:27, it is appointed unto men. So, nakatakda sa tao ang mamatay. Alam niyo yung salitang nakatakda? Hindi pwedeng baguhin yun eh. Yung salitang nakatakda ay kagaya nito. Kukurap mata mo, nakatakda yan. Subukan mo pigilin. Sige. Bago ko magpatuloy, pigilin mo, huwag kang kukurap. Mahirap pa. Hindi mo mapipigil yan. Sige, labanan mo. Patunayan mo. Hawakan mo pa. Sige. Kahit tukuran mo pa yan o kaya i-mighty band mo yan. Kukurap yan. Kasi ang tawag yan, nakatakda. Ngayon, tao tayo. Nakatakda tayong mamatay. Siyempre, minsan, may nagtanong sa akin, naguguluhan siya. Sabi niya, ganun, Pastor, totoo ba na pag namatay ang mananampalataya sa langit pupunta? Sabi ko, oo, walang duda. Eh kung ganun, sa langit ka pupunta, eh ba't ang dami Kristiyano nga ayaw mamatay? Eh sa langit naman siya pupunta. Tama? Tama? O sinisin yung gusto nung mamatay, tasan ka man. Okay ka mo? Di ba totoo? Pag namatay ka siya mapupunta, o, di ibig sabihin, kung ako'y hindi mananampalataya, hindi ako maniniwala sa pinagsasabi ninyong mga Kristiyano. Mga ipokrito kayo. Sabi niyo, pag namatay kayo, pupunta kayo sa langit. Eh, bakit ayaw niyo pumunta sa langit? Sabi niya, hindi pa ngayon. Kasi walang iPad sa langit. So, may mga bagay na minsan mahirap unawain, no? Kagaya yan, pupunta kayo sa bahay-bahay. Naghahanap kayo ng Bible study. Oh, Brad, sis, Mister, Mrs., alam niyo ba na kapag yung bahay niyo pinagamit niyo sa Panginoon, pagpapalain ng Diyos, pwede ba tayo mag-open ng gawain dito? Buti, hindi ba kayo sinabihan na, ipagpapalain pala, ba't hindi niyo gawin sa bahay niyo, ba't sa bahay niyo? Amen? Amen. Parang minsan may kumatok, ang lakas ng loob, may dalang Santo Niñong gala, alam niyo Santo Niñong gala? Yung may sombrero ng Santo Niño, dala-dala sa tapat pa ng Diyos, kumatok. Inalok ako, hindi niya alam na ako'y pastor. Inalok ako, sabi niya, Sir, pag pinili mo to, hindi ka na mawawala ng pera. Kasi ang dinadala nitong santong ito, pag nasa bahay mo to, hindi ka mawawala ng pera. Sabi ko sa kanya, ganun ba? Kahanga-hanga pala yan. Alam mo, sabi kong ganun sa kanya, kung totoo yung sinasabi mo, huwag ang init mo, nagpapagod ka pa na maglako. Ilagay mo na lang sa bahay mo para hindi ka mawala ng pera. Hindi ka mawala ng pera, ba't naglalako ka bang init-init ng araw? Ganun din tayo kung minsan mga Kristiyano, kaya walang maniwala sa atin. Sabi natin, masarap maglingkod sa Diyos, pero pag may problema, ayaw mo nang sumiba. Ang daming pastor, pag may problema, kahit pastor, tinitigilan ng pagmiministeryo. So, hindi ka panipaniwala. Sabi mo sa katabi mo, ikaw lang ang kapanipaniwala. Ikaw lang panipaniwala. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Okay, so, since mamamatay tayo, paano mo gusto mamatay? Sabi ni pa, inom ng das. Sabi ni Pastor Ronnie, inom ng kalat. Akala niya, pangkamot yun. Ay, pangkamot yun eh. Pagtanggal ng kati, akala niya, iniinom. No? Okay, so, yan ang gusto kong sagutin natin. Gusto mo ba na yung buhay mo kagaya ni Pablo? Sabi na, for to me, to live is Christ and to die is gain. How can we say that dying is gaining? Sabi ng iba, siyempre sa langit ako pupunta. No, hindi lang yun. Hindi yun eh. Hindi yun ang dahilan. Ang dapat, kaya yung dying is gain, alam natin na hindi tayo mamamatay ng walang kapuluhan. Amen. Kung alam niyo ba kung ba't hindi pinaalam ng Diyos na yung kahit binigyan tayo ng at least 5 minutes advance, alam na natin yung mangyayari. Magulo pag inalaw ng Diyos. Halimbawa, 5 minutes, alam mo na yung mangyayari. Alam mo na lalabas sa loto. Itatayaan mo na. Milyonaryo ka na. Di lahat tayo milyonarya. Wala nang magtatrabaho. No, kaya kung 5 minutes mula ngayon, malalaman mo na kung mamamatay ka, ay di mabuhay ka na lang sa kasalanan. Huwag ka nang sumunod sa Diyos. Huwag kang magbasa ng Bible. Then after 5 minutes, malalaman mo na mamamatay ka. Magsisi ka na, magfasting ka na. No?
Hindi inalaw ng Diyos yun eh, na malaman natin yung future, sa Kanya nakabilong yun. Alam niyo kung bakit? Una, dahil gusto niya mabuhay tayo sa pananampalataya. Ikalawa, dahil alam ninyo, ang buhay sa daigdig na ito is a choice. Ang buhay ay punong-puno ng pag-ibig. No? Lagi kong sinasabi, marami kayong aklat na mababasa about constructive and destructive criticisms. I do not believe sa constructive, destructive, etc. All criticisms are constructive, actually. Even if others criticize you to destroy you, hindi kanila mag-destroy. You can never turn a good man or woman down. Hindi pwedeng mangyari yun. Sinubukan nilang gawin kay Joseph yun, hindi sila nagtagumpay. Hindi pa pwedeng mangyari yun. Ang criticism, kung ikaw ay kinikriticize, sa totoo yung sinasabi, gamitin mo para magbago ka. Kung hindi totoo yung sinasabi laban sa'yo, gamitin mong babala para wag mong magawa yun. So it doesn't matter. So ibig sabihin, it's your choice. You cannot stop people from doing things against you or saying things against you, but it's up to you how are you going to react. Paano mo tatanggapin yung ginagawa ng tao? Hindi ka nila pipili, walang tao nito. Kahit nga ang Diyos, hindi ka pipilitin eh. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Yan ang isang makapangyarihang bagay na ibinigay ng Diyos sa atin, ang kapangyarihang magpasya, magdesisyon, na kahit ang Diyos hindi niya pinakikialaman yan. Kaya walang pwedeng makialam kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Ikaw lang. Not even Satan. Si Satan nagsasuggest lang yan ang gagawin mo para mawasak buhay mo, pero hindi kayang wasakin ni Satanas ang buhay mo. Pag nawasak ang buhay mo dahil naniwala ka kay Satanas. Amen! Amen. Kaya, actually, stop blaming others. Kaya ako ganito kasi yung pastor ko eh. Sabi naman ng pastor, kaya ako ganito kasi yung membro ko. Wala na katapusan yan, sisiyan tayo. Sabi ng lalaki, kung ang napangasawa ko lang iba, sabi din ng babae, kung napangasawa ko lang din iba, sabi tuloy ng anak, kung ang magulang ko lang din iba. Nagsisisiyan tayo. No? Pero, again, gusto ko lang naiwanan sa inyong mensahe ito. Simple lang, tatlong mga tao sa Biblia, iba't ibang tao, na namatay sila, hanggang ngayon kinikilala sila dahil ang buhay nila ay napagpila. So, if you are taking notes, if you want to know the title of my message for the sake of just yung tinatawag na theological term na homiletics, para alam ninyo kung ano yung pamagat. Kasi pwede lang mangaral lang pamagat. Si Jesus naman nangangaral lang ng pamagat. Title ng message ko ay ang magbubukid at ang itinanim. Wala namang ganun. Pero sabi mo sa katabi mo, kasi may maaarte, kaya magpigil na tayo ng title. Ang pamagat ng title is Making Your Life. No? Or mapabilang yung buhay mo. Ang daming buhay na sayang eh. Ang daming buhay na walang kwenta. Nawa hindi ka ganun. Mapabilang yung buhay mo. Amen ba? Amen. So, ang unang taong nais kong tignan natin ay matatagpuan natin ito. Sulat nyo na lang, hindi na natin babasahin lahat. Bibigay ko na lang sa inyo yung mga nilalaman upang sa ganun na magkaroon ng idea. 2 Samuel chapter 6, verses 1 to 10. No? Ang tinutukoy ko ritong tao, una na gusto kong pag-aralan natin is, sino nakakakilala kay Obed-Edom? Hindi kilala, no? Unang pangit ng pangalan. Obed-Edom. No? Kung ganyan pa yung utak mo, Obed-Condom, yung pamakalig mo to. Parang walang kwenta, kasi bed na eh. Parang yung isang nandiligaw na lalaki, no? Sabi niya, alam mo, sister, alam mo na ba yung kwento ni Shadrach, ni Meshach, and to bed we go? Ang daming ganun eh, mga binatang nagtitake advantage sa mga dalaga. Hindi naman to bed we go yun, no? Bed ni ko yun, di ba? Oh, pero sabi ni brother, to bed we go. Yan. No? Ngayon, bakit ang pangalan niya? Obed-Edom. No? Actually, hindi dapat mapapansin itong pangalan ng tao ito. Pero, nagamit ng Diyos ang buhay niya dahil sa, ang kwento ay ganito eh. Dadalhin na ni David, pag binasa niyo yan, dadalhin ni David sa city of David, sa kanyang lungsod, yung Ark of the Covenant, yung kabanantipan. Alam naman natin, pag sinabing kabanantipan, ang tinutukoy niyan ay ang very presence of God, yung glory ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, saan man nandun yun, talagang ang Diyos gumagawa ng himala. Ang Diyos talaga ay nagdadala ng pagtatagumpay. Kaya lang, along the way, ang sabi ng Biblia, nilagay nyo sa isang kariton na hila-hila ng hayop na natalisod. Kaya babagsak ngayon yung
kinabukasan ni si Uza. Hinawakan niya para wag bumagsak. Alam mo, nung una kong nabasa ko, ang tagal kong tinanong sarili ko eh. No? Tinanong ko sarili ko, bakit siya pinatay ng Diyos? Ang ganda naman ng kanyang motibo. Ayaw niyang bumagsak ang kabal ng tipan. Siguro kahit naman kayo, ako, dinalhin ko yung sarili ko. Kasi pag nagbabasa ako ng Bible, hindi ako nagkikriticize basta ng mga tao ng, ba't ganito ginawa ni Pedro, ba't ganito ginawa ni Judas, ba't ganito. Inilalagay ko muna yung sarili ko, ba't nila nagawa yun? Ilalagay mo yung sarili mo. Isa sa paraan yan para you can properly, you can properly explain yung salita ng Diyos. Yung sa hermeneutics, kinakailangan ay ilagay mo yung sarili mo, isa sa paraan yun para maunawaan mo. Ilagay mo yung paa mo doon sa paa nila. Ngayon, kahit ako nandun, alam niyo mga kapatid, kahit ako yung makikita ko yung kabalang tipang babagsak, aalalayan ko talaga yun. Hindi ko papayagan bumagsak yun. Pero anong ginawa? Pinatay siya. May moral lesson din yun eh. Minsan kasi, alam niyo minsan inaalaw ng Diyos na magkamali ang pastor. Alam niyo ba yun? Una, para malaman ninyo na hindi Diyos yung pastor, tao lang siya. Pangalawa, kaya inaalaw ng Diyos yun kasi meron siyang gustong matutunan natin pare-parehas. Ako may pastor din ako. I'm a senior pastor. I'm a pastor of pastors. Pero meron pa akong senior pastor. May nakakataas sa akin. No? At alam ko yun eh. Hindi perfecto yung pastor ko. Pero by the grace and mercy of God, sa 27.5 years ng pagiging Kristiyano ko, naligtas ako at ginamit ng Diyos hanggang ngayon sa pagpapastor sa isang fellowship na. Nandito lang ako sa isang fellowship na. Kaya salamat sa Panginoon. Pero hindi perfecto yung pastor ko. Pag nagbabasketball kami, naninigo yun. Oo. Naninigo yun pag nagbabasketball. Hindi ko siya sinisiraan. Sinasabi ko hindi siya perfecto. Pero hindi ko lang siya tinatawag na pastor. Hindi ko lang siya tinuturing na pastor. Hindi ko lang siya nire-respetong pastor dahil perfecto siya. Dahil wala kang makikitang perfectong pastor maliban kay Jesus. Amen. Gusto mo na perfectong pastor, dapat mamatay ka na. Dahil si Jesus lang yun. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi perfecto si pastor. Minsan, kahit hindi nagkamali yung pastor eh. Minsan talaga, nangyayari yan eh. Yung idea ng pastor, sa tingin natin, lalo na kung magaling tayong strategist, mas mataas pinag-aralan natin sa pastor. Ang karamihan may nagsasabi ko, walang ganun dito, alam ko, sabi sa katabi, hindi ka ganyan. Kasi nasabi, mali si pastor, dapat ganito gawin niya. Dapat ganito, talaga si pastor, ang hina ng utak talaga. Ganun talaga itong pastor. Hindi ko sinasabi ng malakas yan sa isip nyo lang yun eh. No? Na, sana ganito. Di ba daming nakikialam na gano'n? Ay, wala. Ang bait nyo pala. Sana kayo maging miyembro ko. Wala palang ganun dito. Basta wala palang ganun pa miyembro dito na ang tingin nila mas magaling sila sa'yo. Sa totoo lang, hindi ko itinataas yung mga pastor. Sa totoo lang, minsan talaga tama ka. Mas tama yung desisyon mo bilang miyembro, mas maganda yung strategy mo, mas mahusay ka. Tama yun, naniniwala ko minsan gano'n. Pero, dapat din alalahanin mo. Bagamat tama ka, sino kaya ang mas tama, ang Diyos o ikaw? Kasi kung ang alam ng Diyos, ikaw ang mas magaling, ba't hindi ikaw ang inilagay niyang pastor? Baka nagkamali ang Diyos! Bakit nagkamali ang Diyos na? Nagkamali ang Diyos! Kasi minsan ang tingin ng miyembro, mas magaling sila sa pastor eh. Tama? Amen. Sabi mo sa katabi mo, kahit minsan lang umamin ka na. Tagal mo naman paaminin, masyado kang maingat eh. Di ba minsan? Okay. Ako, dumahan ako dyan, dinaanan ko yan. Ang sabi sa akin ng Diyos, may katwiran ko. Pero, talagay mo, nagkamali ba ako na siyang nilagay kong pastor at hindi ka? O sa tingin mo, mas magaling ka, mas mahusay ka. Nagkamali ang Diyos. Bakit hindi ikaw ang ginawang pastor? Bakit siya? Kaya sabi mo sa katabi mo, magpakumbaba ka lang. Pakumbaba ka lang. Minsan, inaalaw ng Diyos na mangyari to humble you para turuan ka. Ito, nakialam si Uza. Maganda yung kanyang layunin. Pero, hindi niya sinunod ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng hawakan ng kahit na sino ang kapanan, diba? Maganda man o hindi magandang intention mo. If you are not anointed, if you are not the one God chosen, na hawakan yun, hindi mo siya pwedeng hawakan. Hinawakan ni Uza. Kaya, yung lugar tinawag na Perez, Uza, kasi doon na perish si Uza. Patay si Uza. Ngayon, natakot si David!
Paano to? Ikaw ilang pang beses matalisod yun. Marami pang mamamatay. Sabi ng Biblia, sa takot ni David. Naganap siya na kung saan pwedeng dalahin yun. Si David na natakot. Halimbawa, ako si David. Natakot ako. Dadalhin ko sa bahay mo. Papayag kang ipasok ko sa bahay mo. Papayag kayo? Sino papayag na ipasok ko sa bahay ninyo yung pumapatay na kaban ng tipan? Sino papayag? Wala, di ba? Pero sabi ng Biblia, hindi ko dinala. Hindi man lang nagpaalam, wala kang mababasa nagpaalam si David na, o Betidong, pwede bang dyan muna sa bahay nito? Wala! Nagdesisyon na yung haring galing doon. Alam ninyo, ang ginawa ni Obededom, tinanggap niya ang kaban ng tipan. Yung inayawan ng iba, tinanggap niya. So, ang unang lesson, if you want to make your life counts, gawin mo yung inaayawan ng iba. Ang lahat, ang gusto ng lahat, maniwala ka. Lahat, including me. Kung hindi tayo lalakad spiritually, lahat tayong gusto natin bila. Nasa harap, nangangarap, tumutugtog, nagpapaawit. Walang gusto nagluluto. Bihira may gusto niya. Bibira yung gustong nagluluto. Lahat gusto yung nasa spotlight. Pero alam mo, gusto mong maiba yung buhay mo. Gawin mo yung inaayawan ng iba. Kagaya niyang pag hindi sumisimba yung kapatiran, hindi lahat gustong dumala. Wala silang pakialam. Lalo na kung masama loob nila, buti nga huwag kayo magsimba. Siguro talagang niloob ng Diyos, buti nga, inalis ka na rito. Ganon? Yung ayaw ng iba, alam mo, the church, ang iglesia ay kulang sa mga tao na handang maglingkod. Lahat gustong maglingkod. Kaya nga si Jesus, nung pumunta siya rito, sabi niya, pumunta ako rito, hindi upang paglingkuran, hindi upang maglingkod. Kasi marami nang gustong paglingkuran. Ang kulang yung naglingkod. Sabi mo sa katabi mo, pwede ba maging servant ka? Pwede ba maging servant ka? Ibig sabihin, kung kaya, hindi ko sinasabing i-spoil niyo yung pastor. Hindi ko sinabing ganun. Kasi pastor din ako. Pero ibig ko sabihin, maaari ba kapatid? Kung maaari lang. Sana nga sabihin mo, pastor, kami na lang mag-aayos ng instrumento. Pastor, kami na manunundo ng miyembro. Pastor, kami na mag-ahakot ng mga gamit. Ikaw mag-pray ka na lang. Mag-aral ka na lang ng Biblia at busugin mo kami ng salita ng Diyos. O, tamo lang nag-ibig. Ayaw niyo yun eh. Pero alam niyo, gawin niyo yun. Ako, nung 17 kami nakatira sa church, 17 kami na nagpapadisciple. Alam mo, paborito ko, isa sa paborito kong laro, basketball. Obvious naman, nilulun ko yung bola eh. Kaya ko kamalang basketball. Kaya ko kamalang basketball. Kaya lang, may times na pupunta na sila sa basketball. Walang maglilinis. Walang mag-prepare. Umiiyak ako dyan. Bata pa ako. Talagang. Nung hindi pa nga ako Kristiyano, sugal ko yung basketball eh. Nagsushooting ako, sugal ko yan. Hindi pag-basketball ako, sugal ko yan. Ang laki pa naman ng pusta, 10 centavos. Malaki na nung araw yun. Oo, 25. Pag nag-50 centavos, mayaman na ako. Pakiramdam ko, yaman ko pag nakahawa ko ng 50 centimos. Kasi ang spaghetti, isang order, 15 centimos. O di may 50 ka, tatlong order ng spaghetti na yun. Di mayaman ka na. Di ba? Kaya lang, alam nyo, maraming panahon na naglalaro sila. Tinitignan ko na lang sila sa bintana, nagdi-dribble ng bola, excited papunta sa court, ako nagdi-dribble. Kailangan may gagawa. Kung ayaw ng iba, sabi mo sa katabi mo, gawin mo. Kung ayaw ng iba, gawin mo. Kailangan ng Diyos sa mga gawin natin. Amen? Sabi ng Jesus, gusto niyo maging dakila? Maglilingkod kayo na. Kaya, ako, pastor ako, nire-respeto ko, ginagalang ako. Yung mga miyembro sa church, kahit Pilipinas yun, hindi Korea yun. Sabi nga sa Korea lang daw na ang pastor eh, halos ayaw pagawin ng miyembro. Hindi. Pag alam ng miyembro salita ng Diyos, yung mga miyembro sa amin, hanggat maaari, ayaw nila akong pagawin. So, gumagawa pa rin. Kasi gusto kong i-remind yung sarili ko na lingkod ako. Mas masayang maglingkod kaysa paglingkod. Amen. Yun ang una. Kaya sabi mo sa katabi mo, gayahin mo si Obed dito. Sabi ng Bible, pinagpala sila ng Diyos. Hindi sila ng Panginoon. Mga kapatid, pinagpala. Hindi lang siya pati pamilya niya. O, kaya kapag naglingkod ka sa Diyos, magpapalain ka. Magpapalain ka. No? Ikalawa, na gusto kong makita ninyo, sulat niyo yung mga talata at basahin niyo pag-uwi niyo. Magbabasa naman nga dito sa 2 Kings chapter 18. 2 Kings chapter 18 verses 1 to 5.
The story is about a king, Hezekiah, si Haring Ezekias, no? Bigyan ko kayo ng konting background. Si Haring Ezekias ay lumaki sa isang makasalanang pamilya dahil ang tatay niya na hari ay isang napakasamang hari. Ang tatay niya ay si Haring Akas. Kilala niya si Akas. Naku, napakasamang hari niya. Oh, no? Sa English yan, ang English ng pangalan niya ay Ahaz. Ahaz eh. Ahaz. Pangalan pa lang, hindi ba sama na? No? Pero alam ninyo, lumaki siya na masama ang tatay niya. Siyempre, pag tatay mo, alam mo pinagkagagawa mo, makapatay, lumulabag sa kalooban ng Diyos. Bilang anak na lumaki sa ganung tahanan, alam mo na, yun ang example na pinakita sa ng ama mo, na dapat sundan mo. Pero hindi si Ezekias, hindi si Hezekiah. Kahit na ang kanyang ama ay isang masamang hari, ipinasya ni Haring Ezekias na siya'y maging mabuting hari. Yun yung sinabi ko kanina. Don't blame others. Kasi ganito ko, kasi ganun. If you want to make your life count, stop blaming other people. Hindi mo kasalanang ipinanganak kang mahirap. Tandaan yan. Hindi mo kasalanang ipinanganak kang mahirap. Pero pag namatay kang mahirap ka pa rin, kasalanan mo yan. Ano ginawa mo? Hindi mo kasalanang ipinanganak ka na lasinggero, adik, babaero ang tatay mo, lalakero ang nanay mo, bakla, tomboy ang mga kapatid mo, hindi mo kasalanan yan. Pero kung magiging bibigandang hari at karispempego ka, kasalanan mo na yan. Bibigandang hari at karispempego. Amen? Amen? Amen! Dali na. Amen! Amen! Ganda ng tating mo eh. Astig ka mo. Gustong palinda. Bibigandang hari. Bibi talaga, gumagano. Eh, mahal natin yung mga tao yun, nagpe-pray ako ng mabago sila. Pero ibig kong tukuyin, tama na yung paninisi ng Diyos. Amen. Gusto mong gamitin ka ng Diyos. Ang taong ito sa kabila na ang kanyang ama ay napakasama, ipinasya niya sa kanyang sarili na gawain ang mga bagay na matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya naging makabuluhan ang kanyang buhay. No? Naging makabuluhan ang buhay niya. Kaya kapatid, yung sandali, itigil mo na yung paninisi sa magulang mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, sa kapatid mo. Tapos sinisisi mo pa yung amo mo. Yung amo ko kasi salbahe, kaya late akong pumasok. Hindi talagang gusto mo mali. Hindi talagang totoo nun. Alam niyo ba, mga kapatid, yung pagiging late ay masamang ugali. Lalo na pag sa gawain ng Diyos. Masamang ugali yan eh. That is a theft of someone else's time. Ninanakaw mo yung oras na ito. Halimbawa, sabi mo, kika tayo alas 8! Ako naglalaba pa. Iliwan ko yung nilalaban ko para dumating doon, dalang usapan natin alas 8. Tapos darating ka alas 9. Ninakaw mo yung precious time ko. Ninakaw mo. Sana sinabi mo doon, hindi ka darating ng alas 8. Di dapat ko. Sinabi mo alas 9. Yung isang oras, hindi lang ako nakapaglaban nun. Baka nakapagplansya, nakapagluto pa ako. Nagawa ko pa yung dapat kong gawin. Pero sabihin mo sa katabi mo, palagi ka kasing huli. Yeah. Late. Yeah. Ayos late. Very good. Tandaan nyo mabuti. Ito, tandaan nyo mabuti to. Oh, may isa pa. Ang sama ng ugali mo pag nanilig ka. Napakasama mo. Hindi naman. Wala kang kasing sama. Aray ko. Yun lang. Kailangan ko pagdiinan yan. Mga mananampalataya, Biblia, pati hindi mananampalataya nagsasabi ng ganyan. Amen. No? Huwag kang mag-expect na magtagumpay ka kung palagi ka huli. Patuloy mo. Eh, sabi mo, kasi kaya ako huli. Kasi alam mo naman, pagod ako eh. Hindi ganun. Hindi ka dapat magdahilan ng ganun. Ngayon, kung worst come to worst, hindi ka makakarating sa oras, do yourself a favor, lalo na yung tao nag-aantay sa'yo. Ba't di mo siya tawagan? Di mo siya i-text? Sige na. Pero kung lagi mong ginagawa, huwag ka na mag-sorry, ugali mo na yun. Ugali mo na lang. Oo, kung lagi mong ginagawa yun. No? Kaya, lalo na sa church, manlugtog ka. Minsan ginawa ko sa church eh. Kasi siyempre kami mga pastor eh, nagtsatsaga kami magturo. Siyempre, kahit nagkakamali miyembro, binibigyan ng pagkakataon. Laging ganun. Na minsan dumating sila, yung mga ushers, kasi sa pintuan, 2 yung door ushers.
Tapos may backup ushers, tsaka usherette sa likod, para maayos eh. So, 6 yung ushers. Apat na ushers, 2 usherettes. Yung nakakalat. Eh, dumating uli. Pagdating nila, excited pa silang pupunta doon sa pwesto nila. Sabi ko, pwede ba umupunan kayo? Sabi, bakit pastor? Yung kakamayan nyo nakaupo na. Dapat sila ang nandoon, hindi kayo. Manunugtog, saka magtutono. Magtutono ng gitara kung kailan malapit na yung gawain. O minsan, gawain na, nagtutono pa. Nakita na kayo ng ganong simbahan? May mga ganong simbahan, buti nga dito, hindi ganun. Babait mo kasi. Amen. Oo, sabi ko sa sabi, napakabait mo. Napakabait mo, bro. Sabi ko kasabi, sana uli ka na ni Lord. Okay, so yun yun ha, mga kapatid. Huwag naman. Please, huwag ka naman kasi ng iba. Gawin mo yun. Amen. If you want your life counts, una, gawin mo yung tinatanggal ng iba. Pangalawa, huwag kang mag-isip, gawin mo yung tama. Kawawa, alam mo, hindi ko kinakampihan si Satanas, pero kawawa siya sa Genesis, di ba? Sabi ng Diyos doon sa lalaki, ba't ginawa niya? Yung babae, oh. Sabi naman ng babae, yung aso. Sabi ng aso, wala sa maituro. Sabi ko, hindi wala eh. Sasabihin sa rin puno ko eh, hindi naman pwede sisihin sa puno. Kaya, huwag na tayo magsisihan. Stop blaming others. Lalo na, huwag mong, alam mo yung di ako naniniwala sa ganun. Kaya ako ganito, kasi ganun siya. No? Kaya ka ganyan. Ganda. Yan ang gusto. Amen. Yan ang gusto. Hindi dahil sa yan ang gusto ng iba. Amen! Amen. Kaya hindi nyo ba napansin, ang kaligtasan hindi package din. Nakapagligtas ang tatay, buong pamilya na. Hindi pa pwede. Individual ang kaligtasan kasi kanya-kanyang desisyon. Amen! At panghuli, ito, marami dito ang hindi ganun. Marami dito ang babait yung hindi ganun dito. Mababasa dito sa Book of Ruth. No? Sa aklat ng Ruth, chapter 1, verses 3 to 17. Basahin nyo mamaya, ha? Pag ano na kayo, nagbubulay-bulay. Si Ruth, alam natin ang kwento ni Ruth, di ba? Si Ruth ay hindi Hudyo. Siya ay isang Moabita. At sa mga hindi nakakalam, ang Moabita ay isa sa mga matalik na kaaway ng mga Hudyo. Yan. Alam niyo ba, para madali niyo matandaan yung mga kaaway ng mga Hudyo, di ba? Moabites, Hittites, ano ba? Jebusites at hindi nagka-tites. Yan, kalaban talaga yan. Yung mga ganyan, hindi nagka-tites, parang Amorites yan eh. Moabites, hindi nagka-tites. Yan. Patay. Sabi mo, nagka-tites ka ba? Lahi ka ng mga rights eh. Tites sa Hittites. Ngayon, itong mga anak ni Naomi, o sa Tagalog, Noemi na lang yan. Pero sa English, Naomi. Maarte kasi mga Amerikano, Hagiyay. Sa atin, Hagay lang yan, di ba? Malakay. Sa atin, Malachi yun. Okay. Kaya, itong si Naomi, ay sabi niya, mga manugang ko, wala naman na akong patay na yung mga anak ko, malaya na kayo. Bumalik na kayo sa mga pamilya nyo, gawin yung gusto nyo, mag-asawa kayo nito. Kasi, kahit pa, hindi na ako pwede manganak eh, pero sabi niya, kahit manganak pa ako, nakapagantay pa kayo ng ilang taon para mapag-asawa niyo uli yung anak ko. Kaya sabi niya sa kanila, umiwalay na kayo sa akin, malaya na. Nung una, yung isang manugang niya, nung huli pangalan sa manugang niya, sino pamilya? Orpa, no? Okay. Si Orpa, nung una sabi niya, huwag naman, yan ang kumahal kita. Pero nung pangalawa, sige na, bye-bye. Si Ruth, hindi. Sabi niya, hindi kita iiwan. Ang bayan mo, magiging bayan ko. Ang Diyos mo, magiging Diyos ko. Dito, alam niyo kung ba't naging na-count yung buhay ni Ruth. Paisiin ko lang yung mapang kwento. Alam niyo ba na sa bloodline ni Jesus, isa si Ruth sa kanyang ancestor. Napangasawa ni Ruth later on ay sino? Si Boaz. Si Boaz ay naging ama ni Jesse. Na si Jesse ang naging ama ni David. Okay. Ngayon, bakit Moabite sinayaan ng Diyos na maging bloodline ni Jesus? Bakit? Tingnan nyo naman yung kanyang commitment. Bata kasi si Ruth, pwede siya mag-asawa. Pero hindi. Ang mahirap pa nito, alam nyo, kasi tatay ko bago namatay, matanda na. Mas madali pang mag-alaga ng baliw kaysa sa matanda. Alam nyo ba yun? Lalo na kung doon na siya dumudumi, doon na siya umiihi. Napakabaho pa naman ang ihi ng matanda. Hindi. Sobrang
Tapos, yan pa yung ginawa mo lahat, ang matanda. Ganun talaga sila eh. Dapat maunawaan eh. Tapos sasabihin, ang sama mo! Gusto mo kong patayin? Mga ganun pa sasabihin sa'yo eh. Ang hirap mag-alaga yata ng matanda. Alam nyo ba yun? Hirap yun. Hindi nyo pa naranasan yun. Eh, yung iba nga kahit na sinisweldoan sa US eh, $3,000, $4,000 sa sweldo, pero nagre-reklamo pa rin. Eh, lalo na wala ka sweldo. Kaya para sumama ka kay Naomi na matanda na. Pasanin pa yan. Dahil wala na rin asawa, balo na. Wala na mga anak. So, aalagaan mo yan. Nakakainin mo yan. Paglilingkuran mo pa. Eh, mas madaling maganap ka na ng ibang asawa. Alam nyo, ang daming ganong Kristiyano. Kapag ayaw na nila ng hirap, ayaw na pinapagalitan ng pastor, ang daming pastor, yan dilipat na lang ibang fellowship. So, ngayon yung live ako bukas, GICA naman. Yes, mag-GIL naman. Pastor! Magaling ako tumugtog, huwag mo akong maganyan-ganyan, sa iba ako tutugtog. Sabihin mo sa akin, sabihin ko, bakit hindi mo pilisan, umalis ka na galing mo. Hindi ko hinahanap yung galing mo, kahit di ka magaling. Ang galing natututunan ng puso, dapat na ako. Pero daming ganun, buti na nga lang sa inyo nito, hindi kayo ganyan. Dahil may kitabi mo ilang pwede siya naman. Mahalaga yung commitment. Mahalaga yun. Alam nyo itong problema, gusto kong iwanan sa inyo ito. Magtatapos na ako. Kasi 10 oras, piniksi ko na lang, ginawa ko na lang, 2 minutes bawat oras. Kaya 20 minutes na lang. Nakakapatid na lang. Itong malungkot na nangyayari sa Kristyanismo. Halos wala naman naliligtas eh. Naglilipatan lang tayo ng mga membro. Konti lang ang nasisi. Konti lang ang nasisi. Ang karamihan ngayon, lumilipat lang ang fellowship. Kaya nangyayari ngayon, nagkukumpara na lang kung sino magaling na pastor, magandang fellowship. At ang nangyayari ngayon, mga pastor ay sugatan. Dahil inagaw ng kapwa pastor yung miyembro niya. Hindi tayo tinawag ng Diyos para mag-agawan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magparami. Ano gusto mo? Marami ng miyembro mo, malaki income. Para ano? Makilala ka, marami kang panggasta. Hindi ganun ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Ang gusto ng Diyos, sabi niya, humayo kayo, humayo. Ang sabi na gagawin ko kayong mangingisda. Hindi niya sinabi na gagawin ko kayong tagakuha sa aquarium. Kasi alam yung pinakamadali para magkaisda? Number 1, bumili kang isda. Kaya daming pastor, ministry, namimili ng miyembro. Halimbawa, hindi ako yung senior pastor ni Pastor Ariel. Hindi ko siya kaya suportahan. Aalokin siya 5 pastor. Sa akin ka na lang. Susuportahan kita. Pati aso mo naka-aircon. Yun ang unang paraan eh. Namimili. Gusto mo mag-isda? Bumili ka isda. Pangalawa, mas madali mag-isda. Manghuli ka sa aquarium. Mas madali. Yung pagka pupunta ka sa mga hotpot, no? Pupunta ka sa mga shabu-shabu, ituro mo, lulutuin ko. Mas maganda yun eh. Mas madali. Kaya maraming pastor, hindi na naghihirap. Maraming mga miyembro na ayaw na maghanap ng mga unbeliever na Pilipino dito sa South Korea. Ang hahanapin nila yung kaibigan nila nasa ibang fellowship. Mas maganda sa amin kung ka na lang. Buti na nga lang, walang ganyan dito eh. Walang nag-email meron. Nag-email eh. No? Pero alam nyo mga kapatid, di bali ang simbahan mo, 3 miyembro, pero sila yung mga unbeliever na naligtas. Kaysa 3,000 na pinang-agaw mo lang o galing lang sa ibang fellowship. Wala naman na. Wala tayong naagaw sa kamay ni Satanas. Amen? Amen. Mga mahal na kapatid, hindi kayo dinala ng Diyos dito sa Korea just to earn money. Amen, right? Hindi ko kayo ginadjudge yung iba sa inyo, tama, wala kayong papers. Illegally, nandito kayo. Pero lahat yan, all things work together for good. Amen, right? No? Dahil gusto ng Diyos na nandito kayo, matuto kayo ng salita ng Diyos. Pero tayo will come. In God's proper time, in God's perfect timing, kayo na mismo yung babalik ng pusa. Bakit? Dahil wala na dito sa Korea, tiwala ninyo nasa Panginoon. Amen. At hindi lang yun, dahil God gamitin kayo ng Diyos. Right. Hindi ba sa inyo dito, gagawa ng himala ang Diyos na magiging kayo dito, dahil gusto ng Diyos manatili kayo dito. Amen. Pero isa lang ang gusto kong tandaan mo. Saan man kayo mapunta, ang mahalaga ay maligtas. Amen. Kung naniniwala kayo sa impyerno, kamusta yung mga mahal niyo sa buhay sa Pilipinas at dito? Hallelujah. Dinadala niyo ba sila sa Panginoon? Paano kung minsan tumanggap ka na ng text ang tawag na matay na yung kapatid mo, yung magulang mo, yung asawa mo, yung anak mo? Saan sila pupunta?
Habang patuloy ka nag-aambisyon na magkaroon ng mga gadgets, maraming pera, kumanda ang bahay, makabili ng ari-arian, iiwan mo naman lahat yan. Kamusta yung mga mahal mo sa buhay? Hindi ko alam ang buhay. Baka meron dito. May pamilya kayo sa Pilipinas. Nagpakilala kayo dalaga, binata rin. Nakikisama kayo sa iba. Just to please yourself. Alam mo lang yung sarili. Maraming masasaktan. Maraming tao ang mapapahanap. Including you. Mamamahal na kapatid. Panahon na isuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Right. Hindi natin hawak. Sabi ng Proverbs 27, we are not promised to Lord. Ano kung namumuhay ka sa kasalanan? Ano kung bigla kang bawihan ng buhay? Ha? No? Kaya, kung may problema kayo, nakita yung mga pastor nyo. Sabihin yung totoong sitwasyon ng buhay. Masakit talaga. No? Masakit talaga yung totoo. Masakit. Alam niyo ba masakit ang katotohanan? Amen. Alam ko yan kasi lagi ko nasasaktan. Hindi sinasabi nila. Pastor, matagwa ko mo. Ay, joke lang. Masakit ang katotohanan. Magpa-advise ka sa pastor mo. Pastor, ano pong nararapat yun? Ituloy pong buhay mo. Huwag niyong akalain na dahil nagbibigay kayo ng malaki sa church. Huwag niyong akalain dahil kayo'y worker ng church, nagsasakripisyo kayo, ay natatabunan ang pamumuhay niyo sa kasalanan. Hindi totoo yun. Mababago ka lang kung isusurrender mo ang buong buhay mo sa Panginoon. Don't give up, just give in. I-give mo sa Panginoon yung buhay mo. Isuko mo. Aayusin lang po siya. Amen ba? Amen. Mga kapatid, ayaw ko kayong lukuhin. Dinala ako ng Diyos. Hindi ko alam kung babalik pa uli ko rito o dadalhin pa uli ako ng Diyos dito. Pero nawa, kung hindi man tayo magkita-kita dito, nawa makita ko kayo sa langit. Amen. Ayaw kong tumingin ng galing, makakangawit kasi impyerno ko. Wag. Yan ba? So, panahon na suliin ang buhay. Make your life counts. Huwag ka maging selfish. Kung kailangang masaktan ka para mabago ang lahat, maayos ang lahat, maitulit ang lahat, masakit talaga yung proseso sa pagbabago pero hindi nangangahulog ang hindi ka sasamahan ng Diyos. Amen. Because if God is for us, then who can be Against us. against us? Amen ba? Amen. Mahal kayo ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, make your life counts. Live Don't just live a life. Live a godly kind of life. Make your life counts. Tumayo tayo.